Ayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So, ahit ang magsugod mga kaigsuunan, I invite everybody nga you can invite someone nga mo join sa ato ang Bible study, and even if we will be uploading ato ang YouTube video, you can share it to people nga you know nga naapoy interest pagtuon sa pulong sa Dios. So ato ning sugdan nato ang Bible study tonight pinaagi sa usa ka awit. Years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the Lord's burn, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Now I've given to Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Amen. Thank you for that wonderful song. Our text for tonight is found in the book of Acts chapter 3, and we will be reading the first 11 verses mga kaigsuunan. Acts chapter 3. So please open your Bibles with me and follow me with your eyes. Akong basahon ang pulong sa Ginoo nagkanayon. Now, Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour, meaning alas 3 sa hapon. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God, and they knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him.
And as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon's, greatly wondering. Let's pray. Father God, thank you, Lord, sa imong gihatag amahan nga opportunity tonight for us to be able to study your word. I pray, Ginoo, nga tagaan mi mo og clear nga mind karon for us to understand the lessons that we need to understand karon nga kagabhion. And tagaig kaalam ang imong ubos nga lagad, Ginoo, clarity of speech and power and grace from the Holy Spirit, Ginoo, nga ma-execute gid pag-ayo og tarong amahan ang pagsulti, ang pag-explain sa imong mga pulong. Thank you, Ginoo, sa kaalam. Nagsalig mi sa imong amahan nga ikaw ang mutabang kanamo. In Jesus' precious name, gipangayo namo ni kining tanan karong kagabion, and naglaom mi nga imong tubagon. Amen and amen. Again, maayong gabi sa ato tanan mga kaigsuonan. Ang atong uluhan sa ato ang Bible study for tonight is live like you are healed. Live like you are healed. Pag kinabuhi, so sama nga ikaw naayo na. Now, sa tuwang text karon mga kaigsuonan, atong makita si Apostle Peter and Apostle John nga niadtog templo. Nga remember, kani nga panahon is the transition period from Judaism to Christianity. Nagaynahinay na og biya ang mga apostles from the religion Judaism, and nagaynahinay na sila og transition paingon sa Christianity ani nga panahon. And we can notice mga kaigsuonan nga ang mga apostles, they were going to the temple alang sa panahon sa pag-ampo. And 3 o'clock in the afternoon, time of prayer alang sa mga Hudiyo, tuapod ni adto ang mga apostles alang sa pag-ampo mga kaigsuonan. Ato makita nga prayer is a very very important part of the Old Testament and the New Testament mga kaigsuonan. Sa atong panahon karon, prayer is still thing nga dapat nga mabaw-an sa tanang mga Kristohanon. Manotice ninyo ang Bible mga kaigsuonan, wala kay makita nga gift of prayer. Yan, wala po kay kung wala ko nasayop, you cannot find ministry of prayer nga kani nga tao kani sila ilang ministry kay prayer. Wala kay makita ang inana mga kaigsuonan. So nganong man, you see, na wala kay makitaan sa Bible nga kani nga specific group of people na sila'y gift of prayer. So ngano ka na? Tungod kay nag-expect ang Ginoo mga kaigsuonan nga dili lang specific part of the people ang gaampo. Nag-expect ang Ginoo that every member of the church knows how to pray. Muna to ang mode of communication sa Ginoo mga kaigsuonan. And I believe nga dili ka mahimong tinuod gyud, di niya matawag imong kaugalingon nga tinuod gyud nga Kristohanon kung dili ka kamakamao pag-communicate sa imong amahan nga naa sa langit. That's why last Sunday afternoon gitapok nako ang mga bata nga gapangsimbag hapon diri sa simbahan sa amo diri sa Singaw. I have gathered them ug ako silang gitudloan og ampo, and I have given them assignments nga dapat i-memorize ninyo ni siya nga part sa pulong sa Ginoo, and then ako silang gitudloan unsaon pag-ampo, unsa ang first part, second part, third part, unsaon paghuman. And sa moong balay, puli-puli akong mga anak mag-pray every meal. And everybody must learn to pray mga kaigsuonan. Kay lain kaayo nga magtipok tang mga Kristohanon unya moingon ta nga, Brad, palihog ampo, ay di ko kabalo murag dili sa maayo mga kaigsuonan. Why? Because prayer is our mode of communication sa atong amahan. Wa pa ko'y nakit-an nga tao mga kaigsuonan nga giingnan siya, ngoy palihog og sulti sa imong papa bi nga mauna, ay di ko kabalo. Murag wala pa siguro tao nga inaana mga kaigsuonan nga dili siya kabalo mo communicate sa iyang papa. And remember,
proud kay ta nga tawgon tag mga anak sa Dios. And dili pwede nga ang anak sa Dios dili makabalo unsaon pag-communicate sa iyang amahan. And mao na mga kaigsuonan, even ang mga apostles nagaampo sila. See, mana ka ay pastor, mga apostles, mga pastor, may nampuon gud na, uy nasipyat ka mga kaigsuonan. Ang mga apostol gani nga si Jesus Christ mismo ang nagtrain sa ilaha, nakita nila nga nanginahanglan sila pag-ampo, ikaw pa ka? And even the Lord Jesus Christ himself, if the Lord Jesus Christ found it needful to communicate to the Father to pray, how much more we who are sinners, mga kaigsuonan. I hope ato nang ibutang sa mga hunahuna. Pag-ampo, importante kayo. Kaya di ka kabalo mo ampo igsuon, naman maminaw sa YouTube in the future. Di ka kabalo mag-ampo, ay lupig ka sa mga bata diri singaw. I have taught them how to pray. And by the grace of God, makatuon pugag pag-ampo. And at natay mga apo, natay mga anak, teach them how to pray, mga kaigsuonan. Importante kaayo na nga butang. Kay mao na tong mode of communication ngadto sa atong Ginoo. Kabalo na kaayo manawag, mogamit og messenger ang mga bata karon. Pero dili kabalo magampo, delikado na mga kaigsuonan. Dili na pwede. You see? And now, kung manawon nimo ang pulong sa Ginoo, at that temple na ay na-meet si Apostle John and Apostle Peter, dito itong basahon ng verse 2, and a certain man lame from his mother's womb. Tanawa, pag anak pa lang daan niya, di na siya kalakaw, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. So mga isag limos, this is a person who ask alms but receive fit. Okay. Mga isag limos, pero tail yang nadawat. Now, let's try to continue and look at it sa ato ang teksto, mga kaigsunan. Tanaw nimo, daghang mga tao nung manglimos dito dool simbahan. Nga naman, kay they think nga ay kaning mga Diyos nun nga mga tao, they are people nga dali ra matandog ang konsensya, mutabang. And that's why even in the Old Testament, ang mga katauhan ilang ginabitbitawan ang ilang mga kailang nga mga bakol para mag-adto sa templo, didto sila taon manglimos. And most of them receive something para mabuhi. So kaning tawhana, mga kaigsunan, in order to survive for another day, manglimos taon siya. Mangayo taon siya og tabang ngadto sa mga katawhan. And from his birth, gikan siyang pagkatao, mo na gid niyang kinabuhi, nagasalig siya sa uban o sa kaluoy sa uban. So ato makita no nga ni-survive siya tungod sa kaluoy og tabang sa ubang mga katawhan. And nakita niya si Peter and si John, tutok sa gaayaw kang gitawag nga Peter ug kang John, mga kaigsuonan. And niingon din si Peter, si John, mga kaigsuonan, look on us. Tanaw sa amo. Pag-ingon ni John ug ni Peter nga tanaw sa amo, tutok pud taon tong makililimos. Kay huna-huna niya murag matagaan makadawat gid ko anig pangpaniudto ani ron o pangpanihapon di kay last stress man ni makadawat gid pagpanihapon ani ron. Di gid ko makatulog na gutom ani. So una siguro niya ta kabalo. And ato makita, mga kaigsuonan, ang giingon ni Peter sa verse 6. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Now let us first talk about Peter. Unsa ang giingon ni Peter? Silver and gold have I none, meaning wa ko'y kwarta. Munang gayon ni Pedro, wa ko'y kwarta. So typical sa mga alagad sa Ginoo, way kwarta. So ato makita, mga kaigsuonan, silver and gold have I none. And pero yun pa niya, but such as I have, na ako'y ako. So meaning, mga kaigsuonan, Peter at this time is admitting wa say kwarta pero naa siya'y Jesus. You see that? No, ato makita, mga kaigsuonan, in this world, sa itong panahon karon, mas pilion sa mga tao nga makaangkon og kwarta kaysa Ginoo, kang Jesus. And I have even heard people before reasoning, di ta manimba. Ngano di man mo simbahan? Di man na makahatag og bugas ang atong pagsimba. You see that?
So ato makita mga kaigsuonan, in our time today and even before, throughout the time, ang kadaghanan sa mga katawhan, mas importante sa ilaha ang kwarta labaw sa ilang relasyon sa Ginoo. And it's very very hard nga ma-realize nila sa ulahing mga panahon nga mas importante di ang Dios labaw sa bisan pag-unsang salapi nga madawat sa tao ibabaw sa kalibutan. And look at this, Peter ug si John. Ngano wala man sila kwarta? Remember, for 3 years wala sila trabaho because they have followed the Lord Jesus Christ. Nagsunod sila kang Ginoong Hesus, wala sila nanarbaho mga kaigsuonan. And kabalo ka, sa ulahing mga adlaw ni Ginoong Hesus, wala sila kwarta. Ngano mo nakaingon mga kapastor nga walay kwarta si Jesus Christ sa ulahing mga adlaw? You know? Nganong kinahanglan namang gyud ibudhion ni Judas mga kaigsuonan si Jesus Christ for 30 pieces of silver nga siya bay treasurer. Kay og napay kwarta, pundo silang Ginoong Hesus mga kaigsuonan atong makitaan nga mo toy kawaton ni Judas. Di na niya kinahanglan pang budhion pa Jesus Christ ibaligyag 30 pieces of silver og naay pundo kay sa may gawid sa kwarta. So meaning mga kaigsuonan, wala sila pundo at that time. That's why Judas chose to sell the Lord Jesus Christ for 30 pieces of silver para makakwarta siya. You see that? And for 3 years, the apostles, wala sila nanarbaho mga kaigsuonan. Nagasalig lang sila sa suporta sa mga katawhan, mga magtotoo. And we found that the Lord Jesus Christ in the book of Luke mga kaigsuonan is supported by women's. Kasi kabalo ba ka nga mga women's ang mga main supporters ni Ginoong Hesus while he was on earth mga kaigsuonan, sa diha nga nangalagad siya sa diha nga nag-alagad sa ibabaw diri sa kalibutan mga kaigsuonan, sa diha nga nag-serve siya sa diri sa ibabaw sa kalibutan. It was women's. You could read book of Luke. Pero ato makita nga wala sila kwarta aning panahon na, pero naa sila'y ikahatag nga mas labaw pas kwarta mga kaigsuonan. And you know what? It is the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. You see? Now ato makita mga kaigsuonan, sa mua nga mga pastor, there are people who are hospitalized, mga hospital, gusto gud unta mi mohatag og kanang sabab monetary support in order to help them. But even if we want to, makatabang man may ginagmay ra, pero ato makita mga kaigsuonan that we could give something more to those people who we are visiting, and it is prayer, and it's the Lord Jesus Christ, the Word of God mga kaigsuonan, which is much more important. And ato makita nga in my experience, ang Ginoo mo tabang gyud, ang Ginoo mo bless gyud through prayer. Gamhanan gyud kayong Ginoo mga kaigsuonan. You see? And now, ato makitaan karon nga ang kaning maong makililimos, nakadawat siya. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Now karon, atong balikan og istorya ang mahitungod aning makililimos. Ang gipangayo sa makililimos, alms or limos. Ang nadawat niya, kusog sa iyang tiil, nakalakaw siya. Now, listen carefully. Di ba? Ang first niyang gipangayo, gusto niyang madawat kwarta. Gitagaan sa tiil. Unsa may pasabot atong tiil? Unsa may pasabot atong kusog sa tiil nga nakalakaw na siya para in line sa iyang gipangayo originally nga kwarta. Now listen carefully mga kaigsuonan. God gave this man means to get what he want, which is money. Kaya nga naman, karon nga makalakaw na siya mga kaigsuonan, nahimo na siyang disqualified nga manglimos og nahimo na siyang qualified nga manginabuhi. Nakuha nimo nga punto? So atong nakita mga kaigsuonan nga kining tawhana dili na siya qualified manglimos kay makalakaw na siya. The very reason why nga nagapanglimos siya kay di siya kalakaw, pero karon nga makalakaw na siya mga kaigsuonan, naa na siya'y kahigayunan og kusog nga manginabuhi. Pwede na siyang moadtos mga vineyard, mo trabaho, maglabor para makakwarta. And listen carefully mga kaigsuonan.
Mao ni ang problema sa daghang mga katawhan tong panahon karon. Sa diha nga natay ginapangayo sa Ginoo, usahay ang atong gustong mahitabo mga kaigsuonan nga maabri ang langit unya pagkahuman na ay milagro mahulog sa imong tubangan ang imong gipangayo. Sometimes God is doing it. Muna ginabuhat sa Ginoo. Sometimes mga kaigsuonan, para sa amo there are times nga wala may panudan, nay panahon nga nay manuktok sa balay pastor, nay dala isda, pastor, nay gulay. And you see, and God is using people to provide. Pero ato makita mga kaigsuonan, dili permintiin ana ang pamaagi sa Ginoo. Sometimes sa diha nga na kay pangayoon sa Ginoo, instead of giving you what you ask, God is giving you the means to receive what you are asking from God. So unsa akong pasabot atong binisayaon, usahay dili ihatag sa imuha ang mismo nga imong ginapangayo, usahay ang ihatag sa imuha sa Dios mga kaigsuonan is ang kusog or ang pamaagi para maangkon nimo ang imong gipangayo mga kaigsuonan. You see? So meaning sometimes nanginahanglan kag kwarta, tagaan ka sa Ginoo og ibaligya, tagaan ka sa Ginoo og trabaho, tagaan ka sa Ginoo og opportunity, and that is how God work mga kaigsuonan. You see that? Sama aning maong tawhana nangayo siya kwarta, gitagaan siya kusog sa tiil para manginabuhi siya. And I hope mga kaigsuonan ato nang ma-realize nga dili ta perminti nga mo hangad sa Ginoo. Mura bitaw tong tawo nga gakalumos siya, gakapakapas siya didto sa sa dagat. Unya naniduol nga bangka. Uy, halina diri, sakay na sa di lagi ay kog tabangi kay Luzon kus Ginoo. Pagkataod-taod nay barko. Uy, halina sakay na. Itsahan siya og ganang pisi. Ay lagi ko kay tabangan kus Ginoo. Pagkataod-taod namatay sa nalumos gid siya. Pag-abot taon dito nang utubang sa Ginoo, Ginoo ngano wa man ko nimo luwasa? Unsay wa ta kaluwasa? Nagpadala kog bangka, nagpadala kog barko ni balibad ka mo nang patay ka. Sometimes inana ta mga kaigsuonan. You see that? Ginoo nganong wala man ko nimo gitagaan og kwarta, gitagaan kag trabaho, gitagaan kag kusog, gitagaan kag opportunity, wa nimo dawata. You see, ato makita mga kaigsuonan, there are times that God will give us the means in order for us to receive what we are asking from Him. Kay dili ta ginahimong tapulan sa atong Ginoo mga kaigsuonan. And now, padayon sa atong pagtuon, and by the grace of God, verse 7, ato makit-an that the Apostle Peter took him up and lifted him up, and his ankles received strength, and nakalakaw siya. And tanawa ang iyang gibuhat mga kaigsuonan. Sa ato ang title sa ato ang Bible study, Live Like You're Healed. So unsa man iyang gibuhat? Naambak-ambak siya, naglukso-lukso siya, og niuban siya adto sulod sa templo para daygon og himayaon ang Ginoo. You see that? He praised the Lord. Naglukso-lukso, nagambak-ambak, gidayig niyang Ginoo mga kaigsuonan. Sa ato pa gipakita niya nga naa na siya'y kusog. And remember this, sa diha nga naluwas ka nakaangkon kag bag-ong kinabuhi. Sa dihang naluwas ka, nakaangkon kag bag-ong kinaiyahan. And I hope mga kaigsuonan, atong ipakita atubangan sa mga katawhan ang bag-ong kinaiyahan nga gihatag sa Ginoo sa atua. You see that? And we will live in the patience of Christ. We will live in the love of Christ. We will function in His love, in His patience mga kaigsuonan. Kaya nga naman, gitagaan ta niya na. Di ba? That's why ang usa ka Kristohanon sa diha nga naluwas siya, ang usa ka tawo sa diha nga naluwas siya, ato makita no nga nagyoy kabaguhan nga mahitabo siyang kinabuhi. Mahimo siyang much better nga amahan, mahimo siyang much better nga asawa, mahimo siyang much better nga anak, mahimo siyang much better nga ginikanan, mahimo siyang much better nga trabahante, mahimo siyang tarong nganuman gibag-o siya sa Ginoo. And I hope by the grace of God, tinuod ng pagka-born again. Usahay bitaw, kay nay mga taong mo claim nga na born again na, na born again naman ko. Pero ang iyang pagka-born again taman lang sa pulong. Dili makita sa kinabuhi nga na anak na gyud ay pag-usap.
And that is I am always emphasizing sa church mga kaigsuonan. And you know, I found nga it's not a very popular message. Kaya ang mga tao dili gusto i-correct. Ang mga tao dili ganahan badlungon sa ilang mga binuhatan mga kaigsuonan. And people get offended when you are trying to tell them nga inani ang kinabuhi sa usa ka taong giluwas sa Ginoo. And people get offended, but I don't care. Kaya nga naman mo na ginaingon sa pulong sa Ginoo. You see? So ato makita mga kaigsuonan nga ang kaning maong tawhana gipakita niya ang iyahang gitawag nga kaluwasan ug nadawat niya gikan sa Dios labaw sa iyang gipangayo. Kabalo ka? Ug naa kay tinuod nga pagsalig pagtuo sa Ginoo, ihatag niya sa imuha labaw sa imuhang gipangayo. Look at this in 1 Corinthians chapter 2 verse 9 sa atong mga Bible palihog. 1 Corinthians chapter 2 verse 9, tanawa ang gingon sa Biblia unsang klaseng butang ang ihatag sa Ginoo sa imuha. But as it is written, eye hath not he seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Look at that. Kuyaw kayo ang giandam sa Ginoo mga kaigsuonan. Ay pagkagrabe o pagkadagko pagkanindot di matungkad dili masabot mga kaigsuonan sa tao kung unsa kadako ang giandam sa Dios alang kaniya mga kaigsuonan. God hath prepared great riches, great things ang giandam alang sa Ginoo sa imuha mga kaigsuonan. Tanawa gani ang Ephesians chapter 3 verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. You see? Labuan niya ang imong gipangayo, ang imong ginahuna mga kaigsuonan. Labuan sa Dios. Nanaka maayo ang Dios itong gilagaran. And morning nahitabo aning maong tawhana mga kaigsuonan. And you know, I really like to see people nga mo claim nga na-save unya pagkahuman nagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Mabitaw na, I have learned diri simbahan. Dili na nako gina-announce nga pila ka buok ang gitawag nga nidawat sa Ginoo sa anniversary ay naay gitawag nga 20 ka buok nidawat kang Jesus Christ ay naay 100 ka buok nidawat kang Jesus Christ. You know, I came to the point nga di na ko interesado og pila ka buok nidawat kang Jesus Christ service mga kaigsuonan. I am more interested kung pila ka buok ang nibalik. Pila ka buok ang nibalik. Nga naman ang tinuod nga naluwas mosunod na kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan. You see? And wala ko nag-ingon nga mobalik dayon kay ako wala man ko nibalik dayon. You see? Ato makitaan I have received the Lord Jesus Christ sa someone shared to me sa usa ka park, and after how many years ay pa ko ni simba. So ako niingon nga dili to tinuod nga luwas katong mga nagdawat unya wala ni balik. I am not saying that. I am not that legalistic mga kaigsuonan. Ang ako lang ginaingon karon is I am more interested kadtong mga saadtong mga tao nga at that point God changed their lives. Kaya tanaw nimo ang Bible in the book of Acts mga kaigsuonan, immediately the lives of the people are changed. Unsa may gihimo aning tao sa Acts chapter 3 mga kaigsuonan? After that he have known the Lord Jesus Christ, he followed him. You see? Nisunod siya uban sa mga apostles sa templo nagdayeg sa Ginoo. Now, one example that I would like to show you mga kaigsuonan is blind Bartimaeus. Unsa man ang nahitabo kang blind Bartimaeus mga kaigsuonan? Tung buta. Unsa man ang gibuhat niya after that he have received his sight? Mark chapter 10 verse 52. Open your Bibles there mga kaigsuonan. Mark chapter 10 verse 52 unsa ang giingon sa pulong sa atong nga Ginoo. The Bible says, and Jesus said unto him, go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight
and follow Jesus in the way. You see that? So ato makita mga kaigsunan, immediately he followed Jesus. So I hope with the grace of God nga let us not just praise and thank the Lord nga naay 20, 30, 100 kabuk nagdawat kang Jesus Christ. Let us not just praise the Lord for that, but let us pray nga Ginoo unta mamalik sila. Unta mobalik sila mo padayon pagsimba sa imuha. That's why gikinahanglan kay igsuon to be part of the ministry of the church to follow up them. Di ba dili na madala sa mga Bible student og sunod. Dili na maapas namo og sunod mga kaigsuonan. You see? Dili na namo maapas og sunod. Dili na namo maapas og follow up ang mga tawo nga nagdawat og sunod kang Ginoong Hesus because of a lot of work we are doing mga kaigsuonan. That's why everyone in the church is needed. You see? So I hope with the grace of God atong makita o atong ma-realize karong kagabihon ang need sa paila sa mga tao kang Ginoong Hesus. You know, there is a story I have heard once nga si Thomas Aquinas or Aquinas mga kaigsunan. Thomas Aquinas is a Christian philosopher in the early church. And one day, nagbisita siya sa Santo Papa, sa Pope sa Roma. Pagbisita niya sa Santo Papa, nabda ni Thomas Aquinas or Aquinas ang Santo Papa nga nag-ihap-ihap tawag kwarta. Nag-ihap-ihap og kwarta. Unya, pagkakita sa Santo Papa kang Thomas, ano itong Santo Papa nga, "Oh, Thomas! Come here, Thomas!" Na siya giingon kang Thomas. Kawalo ka siyang giingon, "Thomas," anang Santo Papa, "that the people can no longer say, or the church can no longer say, silver and gold have I none." Mo nang giingon Santo Papa. The church can no longer say, silver and gold have I none. Pero kabalo ka, si Thomas Aquinas, nipo siya. Kung kabalo ka kung siyang tubag, yes, the church can no longer say, silver and gold have I none, because look at that, you are counting, the church is now rich. But also, the church can also no longer say, rise up and walk. That's a problem of our time today mga kaigsuonan. That's the problem of our time today. Daghang mga simbahan, nanay mga kwarta. Dili na maingnan og wala nay kwarta. Di na sila moingon nga silver and gold have I none. Pipila na lang. But a lot of churches today, and most of the churches today, di na pud makaingon nga rise up and walk. We have lost a lot of power. We have lost a lot of divine power mga kaigsunan when we gain a lot of things. So I hope with the grace of God, atong ma-realize nga importante man kaayo ang makasapi, no? Especially sa atong panahon karon ang mga tao nang lang gig kwarta. Tanaw nimo daghang kay mga tao na busy kay ang mga tao ko nagpa-enroll ko sa akong anak ganina ay perting bisiha kay sa mga tao. Unya paghuman dili ka makapa-enroll og way brigada. Unya busy kay ka, unya magbrigada ka, nakabutang didto. Instead di magbrigada, magdala og 1/4 nga pintura. Ang kanang 1/4 nga pintura is worth 200 plus. Nato makita, naay mga tao dito siguro, ako kabalo nga, ang ilang inadlaw siguro 300 lang adlaw. May nusan pag 200 nga pintura para lang gitawag nga ipa-enroll ang ilang mga anak. So ato makita nga kaigsuonan, in time ko, napay pangpalit og mga gamit silang mga anak. Ato makita nga, importante ang kwarta. Money is important mga kaigsunan, pero I hope by the grace of God, dili nato kalimtan nga there is much more important than money, and that is the Lord Jesus Christ. So I hope, dili nimo ikabaylo ang panimbahon para lang sa kwarta. Follow the Lord Jesus Christ mga kaigsunan. Sunda siya igsuon. And, kung tinuod ka ng luwas karon, pag kinabuhi nga naa na kay kinabuhi nga nadawat nimo gikan sa Ginoo, magampo ta. Amahan nga langit non dalaygon kaning taknas kagabion. Salamat Lord sa imong kaayo. Salamat Ginoo sa imong gugma lang kanamo. Panalangini ang matag usa kanamo Lord. Panalangini Ginoo ang among mga kinabuhi. Ihatag kanamo Lord ang kalig-on, ihatag kanamo Lord ang kalipay sa pagpangalagad kanimo. Salamat Ginoo sa mga kaigsuonan who are present tonight.
nga naminaw sa imong pulong, Ginoo. I pray that you would bless and open more opportunities for us para mas matun-an namo ang imong pulong, Ginoo, in a way, Ginoo, nga honest ming amo yung expound ang imong pulong, Lord, nga unsa gigihon sa Biblia. Na I pray, Ginoo, nga among masabtan kini, amo kining may kinabuhi ug mahimo pud ming blessing ngadto sa mga kaigsuonan ug mga katawhan, Ginoo. Thank you, Lord, because we have you. Lord Jesus, help us to appreciate you more sa mga kinabuhi and love you more. In Jesus' precious name, gipangayo na ko ang tanan. Amen and amen. Amen. Salamat ug Thank you, maayong gabi sa Pastor. May gabi eh. Maayong gabi po. God bless.